hindi nila pinansin. Hindi nila pinansin yun. Kumuha sila ng iba pang hero and that's through the Farsa. It's a very confident Farsa pick. Why? You're against a glue that Yan ang can Selena. easily penetrate. You're against a Selena and you're against a Joy. Ang dali mong pasukin. Diba? Ang dali mong puntahan. And Meme with that dual lane block. Dapat tri-lane yun, hindi lang kumagat yung sa mid. Pero dual lane block yun, dalawang side lane. Ang mafe-freeze niya ng bahagya. Medyo madidelay na konti and if they will poke the hero instead, mapipilitang umuwi at hindi makakadikit sa mga na-late na minions na yun. Saktong-sakto pa. Phobius na I can say medyo may lugi sa ano yan, sa lane yan. I mean, tama, may lugi sa lane against sa glue. And itong Beatrix na medyo lugi talaga sa Ranger. Ako po, talagang ano lang dyan eh. Easy targeting lang kasi si Seiji dito eh. Kumbaga si Nausea, kumakasa, si Seiji hindi. Oo, siya ano lang, bato lang ng bato, kusang nalalagyan ng bala. Kelvin, get the retribution, use the retribution. Kaloy, sumunod ng konting bala. Pero crucial din ang pwedeng gawin ni Kaloy dito. And this is something you don't want if you are the Guinevere. Offensive yung hero na yan. Diba, nasasayang yung mobility niya, nasasayang yung early damage niya if lalaro siya dito bilang utility at bilang protection kay Nausea. Meme, as a Grok, alam mo na yun yung magiging trabaho niya talaga, manggulo. Kasi nga, meron siyang power of nature pwedeng gamitin para hindi siya matalunan nitong ni Kaloy. Tsaka sakto yung mga pader niya, pwede yung pang-reset ng pang-reset yan. Oo. Diba, yun naman talaga yung mga plano ng isang Grok. And also, yung crowd control yung sinasabi mo, this could be very instrumental later on as we see Kaloy kung sino ba yung tatargetin niya with that spatial migration. Kasi kung ang matatalunan niya is someone on the likes of Seiji may Purify. Kung kay Meme may crowd control immunity, kay Ferds, masusustain niya yan for sure and meron pang glulets sa kasunod. Yeah, ang challenge pa dito. Ayan na naman yung challenge natin. Panatatama, pero nasaktan ng konti. Ang RRQ Kaito. Itutuloy ba to? Feather Curse Strike! Kasi Mingguin na ang nasaktan sa mga balahibo na yon. Magandang panimula para sa Wildcats. Sabi lang ni Nosha, ay ni Sean, hindi ako matatakot kung kahit mag-ulti ako, pwede akong panain ng si Lina. Paano ako matatakot kung hindi pa siya nakakapana, patay na siya. Patay na siya. And that started through Kaloy's Violet Requiem. Spatial migration. Hindi pa available yung Violet Requiem na set up ng maayos. Sa tingin ko, yun yung target nila. Quick combos. Mabilisan lang, ika nga. And for Seiji, still maximizing that lead over that Beatrix. Hinahaya niya mag-clear yung Beatrix sa mabilis, tapos siya free, last hit lang. At kapag nakikita niya, pinupok lang niya, paulit-ulit ng kanyang mga bala, pero to double lane. Yata si Seiji sa gitna. Maagang double lane ito para kay Seiji. Stacks plus itemization. Feathered Earth Strike. Itinaboy kagad siya doon sa mga balahibo pero tumama yung pana. That's the threat of the Selena against the Farsa. And immunity ng isang Guinevere, walang ganun. Probably yung Kopya, yung kanyang kakambal, yung pwede tumanggap ng pana. Pero ang hirap naman yatang gawin nun. Oo, ang hirap din. Ang hirap i-timing, kumbaga. Uy, ito na nga. Si Nosha ay tinamaan ng magaling. Ang sakit nun. Target lang naman nila Farsa pero napaganda pa because Nausea is trying to mine some golds up top and walang nag-report sa kanya doon na umakyat na. Oo, Ang RRQ Kaito. Wala nakapagtimbre. Walang tumimbre. Dapat kasi for sure pare may paparating. Kaso wala hindi siya nasabihan. Tatlo na pala yung nasa harap niya. Another, isang skill shot lang and another poke mula kay Seiji. Ganun agad yung nakuha niyang damage. Ang galing kagat nun Soul Reaper out kagad para kay Kapitan Mingguin. Pa isa-isa, yan muna siguro ang target dito ng RRQ Kaito. Still respecting the possible quick combos. Diba? Para dito sa Onyx 9 Lives. Kailangan dito na pag-usapan ng Onyx 9 Lives yung sino ba yung target. Kailan ba tayo papalag? Ganda ng pwesto ni Meme. Meme, alam niya lahat. And he cannot be controlled. Dahil nga marami siyang pantakas dito. Power of Nature, Wild Charge. At yun yung nakakatakot pa dito, pre. Hindi ultimo Grok, kayang mag-flicker Wild Charge at abutin either the Farsa or eto nga Beatrix. Pero yung kanyang Wild Charge ay para lang makarespo kagad. Samantalang may napatungan mga kaibigan doon sa may Gedli. Si Lanzu ang sinasabunutan dito ni Birds. Birds with the zone out. 4 members yung nasa kanya rito mga kaibigan. Tatalon, Feather Earth Strike. Pumbabahin ng members ng Kingdom. Papasok doon si Meme. Pero sasaktan din sila. Si Meme ang tatargeted to now. Yung bato. Lanzu
Lanzo with the kill. Ang dami nang ibinigay kay Lanzo doon at patuloy pa rin siyang nakatindig dito sa turtle fight na to at napunta pa kay Kane ang pagong. Hindi na talaga nakalapit pa ang mga members ng RQ kahit umuulan ng mga pana, ng mga bala, pero hindi tumatama yun na sinasalo ng lahat ng Onyx 9 lives. At ang Uy, naku katasa, po! teka lang si Kelvin ha, Ay! naka-flicker pa si Nosha, dalawa na yung tinarget niya, nakamuntik-muntikan pero nabuhay pa. Si Kelvin pa nga yata yung pupuntahin at pinutakte ng balahibo doon. Lanzo sacrificing his body but still, he survives. It's not about the hero composition. It's about our execution. Sabi dito ng Onyx 9 lives and everything is working for them. Saktong-sakto yung dating nung parsa sa itaas na hindi nakatakas pa itong si Kelvin. Meanwhile, Kanon, Oh! sabak, flicker, and yung kasamang wild charge. Pero hindi nila makukuha si Kane. Nakikipagsayawan siya dito. Mapapatungan nga lang doon. And Seiji with the clean up. A trade for the turret doon naman sa itaas. Finally, naramdaman natin yung threat ng wall charge ni Meme. Kasi kanina, ginamit niya yung wall charge para lang makareposition. Oo, para lang makalapit ng mabilis. Medyo questionable nga kung tutuusin kasi pwede naman niya sanang lakarin yun. Kaso nga lang, Hindi naman maglakad. hindi naman maglakad si Meme. Sabi niya, ay, may ano naman, may dash naman ako nga. Eh, di gamitin ko na. Yo, kaya tuloy naging matapang yung Onyx 9 lives dun kasi walang setup. Oo, napareport eh. Pare mo naman dyan. Oh, nag-wall charge ng asar. So, G tayo, palag tayo, sabi dito ng Onyx 9 lives. But we cannot, of course, deny the fact na kailangan ni Meme din na dumating kagad doon kasi pwedeng i-rush ng Oo. Onyx 9 lives yung kanyang mga kakampi. Lalo na hindi sila ganun kakunat kung wala si Ferds. Kasi si Ferds nasa harap na eh. Oo. Nandun na siya sa pinakalikod, inaabot na niya yung mga ano eh. Yung mga dapat niyang abutin. Yun naman talaga yung trabaho ng isang glue. 7 seconds bago magkaroon ng turtle. Pero sumusubok ang RQ kahit na gumawa ng play. 3-goal score, dikit pa rin. Lamang na onte ang Onyx 9 lives. Pero yung mga lead na to, yung sinasabi mo, parang hindi mo pa iindahin. Oo, wala akong pakialam sa lead na yan. Yung 1.81. Ang bilis lang abuli niyan. Lalo na may turtle tayo na pwedeng mapasakamay ng dalawang kupunan. So it's either it will be added to the lead. Oy, ang ganda ng flicker, Violet Requiem na nakuha pa doon. Etong si Ferds, hindi na yung dadami. At si Meme, kumain ng mga bala. Beautiful execution again. Kaloy's Guinevere is doing it. Yung bato ay pinaulanan ng bala ng Beatrix Dinosa at ngayon ang Onyx 9 lives ay unti-unting kumakatok sa bawat sulok ng kaharian ng RQ kahit o good thing. Nakakuha ng trade si Kelvin down, top lane. Nakakuha siya ng Torre doon. At ngayon susubok na muli ang members ng Onyx 9 lives na i-pressure ang mga lanes for RQ kahit Grabe naman yung confidence doon ni Kaloy na talagang tatama yung kanyang spatial migration kasi hindi pa siya dumadapo, naka-feathered airstrike na si Sean. Oo. Ganun. So, ibig sabihin, kaya confident silang mag-farsa sila kasi alam nila sila yung mangunguna. At ang gagawin ng RRQ Kaito, magre-react lang kung anong gagawin ng Onyx 9 lives. And time to time, ganun yung nangyayari. Yung ultimo mga tangke, hindi na tumatagal. Mahihirapan sila kasi may papasok na muli ang Wildcats kontra sa kaharian. Feathered airstrike na naman. At etong si Mingguin, ang kanilang napuruhan si Meme na naman din ay hindi na nakauwi Magunat! ng ligtas. Si Ferds sa buong 5 miyembro ng Wildcats, tinanggap siya ng buong buo at 3 ang humandusay dito Uy! sa Kingdom. Pero nagpa-ulan ng ligaw na bala doon. Etong si Seiji para meron silang mapatay kahit papaano. Asintado at sapul, hindi nakauwi si Lanzo doon. Pero 4 pa rin na Wildcats na nasa middle lane. Sumusubok ang kaharian at dumepensa na patalon, nagpapalayo. Kelvin, napagamit ng kanyang retribution para na Naku po. makatakas pero nagamit sila electrifying beats. Pantakas lang yun para makasigurado din kasi anino na lang ni Kaloy ang kanilang dinatnan. 8-3 for the score. Unti-unting lumalayo ang Onyx 9 lives. We're talking about the lead earlier, but this is something that you can no longer, of course, parang ipagsawalang bahala. Oo. Diba? Malaki-laki na yan. Kailangan mo na ito i-consider 4K, halos 2 items na rin yan. 5K, kung pwede na kang tumatlo yan, kung 3 Sky Piercer na yan, kung tutusin, 1.5 lang yun eh. 1-5 and so far, the lineup of RRQ
hindi nila na ma-maximize yun. Probably may Sky Piercer na dito sa Seiji, pero yung stocks yung tanong dyan. Kasi kanina pa lang siya nakapatay talaga. Noon na pagpatak ng bandang 6 minute onwards, yung isang kill niya kanina is kanina pa, nung start ng game. Hindi natin sure kung kung kompleto na ba yan na nabuo niya bago yung 2 kills. This time, Lord. Kompleto rin naman ang dalawang kupunan na sumusubok sumayaw Yeah. sa awitin ng pandango sa ilaw. Pwede Oy! ring tumalon! Si Verts na naman ang biktima ng mga balahibo na yon. Misyon, konsumisyon, at distraction ang ibinigay ng Wildcats. Patay din si Kelvin. Walang no choice sila, Meme, kung hindi ibigay na lang talaga yung Lord. Si Kaloy gumugusto pa, actually tumalon muli, pero nakita niya yung mga bala nakatutok na mula kay Seiji. Napakasakit. Kuya Sean. Seiji. Kuya Sean. Kuya Sean. Oh, be unpredictable. Oh, be unpredictable. Kasi yung feathered airstrike pare, hindi na nga nakakaalis si Birds. Pag natalunan siya, sure namin, eto na. Kung sino man ang matalunan, sure namin, yatar. Sure namin. Kasi Oo. sabi ko nga kanina, hindi pa nga nakakatapo yung spatial migration. Naka-feathered airstrike na siya. Decision Mas nauna pang bumagsak yung feathered airstrike actually doon sa kanyang sa kanilang spatial migration, and that's the accuracy of Kaloy. Look how aggressive he plays, and tingnan mo, napaka-perfecto ng KDA niya ngayon. 1-0-6, and RRQ Kingdom will be tested on their defense right now. Talo na Another naman! nakapan biktima na naman si Birds. Siya talaga yung kumakain ng mga balahibo na yan. Pati yung bato ni Meme, ginawang putik doon sa gitna. At yung tatlo na naman ng Kingdom ang natitira sa kanilang depensa. Lagi na lang pag may natalunan. Sure namin. Kay Kuya Sean yan. Pero sabi ni Seiji, ako din. May kaya akong patamain sa full sentido. Para sa Onyx 9 lives ngayon, 4 laban sa 3. Yung Toro sa gitna ang babagsak. Kelvin! Sa gitna si Kelvin, gusto sanang tansyahin itong kakayahan ng Onyx 9 lives. Kaloy is out with those Death Sonatas na pinapaulan lang dito ni Seiji para mag-check ng mapa is nag-work. Nakadalawa na siya doon sa mga ligaw na bala na yon. And I think they may be able to use that later on pag umunat na si Ferds at si Meme. Kasi nung game number 1, kung time Ferds yung naging advantage ng RRQ, ngayon, you're the first one. Oo. Para naman sa Onyx 9 lives, inuuna nila si Ferds. Dapat ikaw na yung una. Total first yung pangalan mo na hindi naman second Oh, Oh, di ba? So ikaw yung unahin. go. Oh, ikaw na. Total gusto mo yan. Di ba? Kailangan lang kumunat ni Ferds kasi nakita natin yung item niya naka-chapsoy, naka-dreadnought, naka-black eye shield, naka-silence robe. Yun yung item niya eh. Tsaka yung yung best, yung para sa immortality. Oo, para sa imo. No? Ay, hindi pala, yung steel leg Steel leg plates. Oh, di ba? plate is- Chapsoy. Chapsuy na chapsuy eh. Kaso Oo. purong-puro na yung item ng Farsa. Tingnan mo, oh. Genius Wand with the Blood Wings and Holy Crystal. Di ba, tagos sa bone marrow talaga. And paano pa dadami si Perch eh? Yung buong buo pa lang siya, tinutunaw na siya ng todo. Yung chapsoy ni Birds, binubulalo ni Ishon eh. Gra- Eh, bone marrow eh. Bone marrow Ay, sa talaga. kanya, chapsoy lang eh. Diba, walang sahog yung kanya, chapsoy. Talagang literal na ginisang gulay. Yun With eh. Worcestershire sauce. And makulay ang makulay ang buhay ng Saan sila pa gulay? Sa sinabawang Oo. gulay dito ni Kuya Ferds. Tamang-tama yung timpla. 4 times na po na napapunish etong si Ferds. And siya pa rin ang Ferds 1. Hindi siya nadadala. Ako pa rin gagawin. Ay! Wild Charge si Largo. Todo pati pato yung nasa gitna pero nakailag si Notion Pinopa. Doon si Kelvin. Bandang huli. Yung nagsorpresa pa yung mga nagulat doon. At naitaboy na naman ang Kingdom. Paanong nangyari yun, Kaloy, with a crucial winter crown para mabuhay sa sitwasyon, and with that, they turned the tables upside down for RQ Kaito being able to take that Lord na libre lang. It's a high risk, high reward play from Meme. They got siya doon sa bush na yon, pero isang tactical reposition lang pala para kay Nosha para maiwasan niya yung sargo na ginawa doon ni Meme. Bandang huli na pa sa mapa kasi si Kelvin na retry holder nila yung napatay. O teka, buhay naman 5. Buhay naman ang 5 members ng kaharian. Maaari silang maka-depensa. Pero na-strike. Nailagan. Sinasaro ni Meme, medyo nakakailag naman. Lord ay papasok doon sa gitna.
Maaari i-burst na mabilis pero medyo nahihirapan ang RQ Kaido. Tumalon si Kaloy. Nahihirapan ang Seiji na yan ha. Hindi pa namamatay si Seiji na may stacks pero it took a lot of time for them to break that Lord and that gives the space for the Onyx 9 lives para kumuha pa ng ibang mga objective dito. Here comes the flicker. First one! Siya naman ang atake pero sinalubog siya ng combo! Si Kelvin dumaanat ng kuryente. Ang problema nga lang wala siyang nadaanan mga kaibigan. Si Nosha nakakuha na naman doon Sa ng pool! push. Tinamaan pa ng balahibo at sa pool na sa pool. Doon si Kelvin. Tatlo ang matitira ngayon nakatindig sa Kingdom samantalang buo pa ang 5 ng Wildcats. El Pirador strikes again. Naabutan pa talaga ngayon si Seiji. Uy, naku, Ang lalim. nila, binasing-wasing pero dito mama. Kaso Kaloy yung mancha sa'yo nandyan. Nandyan din yung Pana pero si Mingwin walang nakuha doon. Si Memi pa nasaktan. Pana tatama sa likuran. Si Sabol! Kaloy ang tinamaan doon ng Skypiercer. Pero sa Seiji na lang ang natitira. Si Mingwin magagalit sa likod. Tumama pa yung Pana niya kay Nosha. Wala minions! And they were able to defend. Here comes the RRQ Kingdom extending this game further. Nawalan sila ng minions. Tumatower lock na sana si Nosha. Nandun din yung Wheel of Nature niya para di siya masaktan doon sa mga bala na magmumula kay Seiji. Pero dahil na-clear at nawalan ng minions, buhay pa rin ang kaharian. Dinaan nila sa composure yun eh. You saw the composure from Seiji. Nakapamulsa pa nga siya pa habang bumabaril. No pressure at all doon sa kanilang depensa. And props to Kapitan Mingwin. Nanggaling sa likod yung kanyang Oo. pana. Be unpredictable. And Nosha was caught off guard with Arabi Salaro. Unti-unti nang humahabol ang RQ Kaito sa items. Pero this is still a 9.5k gold team Laki niyan. for Onyx 9 lives. Nakalabas sila ng bahagya, kamunti ka nang matapos ang laban. Pero kakayanin pa nilang lumabas hanggang 30 segundong kailangan. Dahil in under 30 seconds lalabas na yung Lord. They have to contest if they wanna win. Kasi sa tingin ko, hindi kukunin na to. Hindi na papabutin to ng 18 minutes pre. Because of the status right now of the base of our RQ Kaito, even it's not Luminous Lord, Kaya eh. afford ng Onyx 9 lives na tapusin na talaga tong laban na to. But if you are Onyx 9 lives, parang hanapin nyo muna itong si Seiji kasi kaya ni Seiji na magbuhat ng laban and we are seeing the confidence from Ferds. Those attempts to create those plays na mahuli si Nosha, even Meme is doing that. Pag naka-jackpot sila dito, isa lang. Kaya Oo. nila baliktarin yung babor. Just one good setup. Just one good follow-up. Nandiyan na yung conceal. Nakita sila. May watchers na nagamit doon na magmumula kay Meme pero walang tinamaan. Ngayon susubok ang Wildcats sa lumaban. Ito na dumami. Finally nakagamit ng split-split doon si Ferds at naipit sila doon kay Lanzo. Lanzo against everybody. Sinabay na rin yung Feather Walang Airstrike. airstrike. Para hindi tumama. At napalayo, na-divide doon ang kupunan ng RRQ. Kaya napunta na kay Nosha yung Lord pa. But ito na, lalaban Lanzo. Buhay pa rin. Ang tagal niya doon sa Kingdom. Pero lumabas pa rin siyang may buhay. Hinipan lang yung apoy at talagang buhay pa rin. Ngayon 5 sa 5. Pakilang subok na to ng Wildcats na sakupin ang kaharian at mukhang dito dediretso sa gitna ang ating laban. Kaya-kaya ng depensa dito ng Kingdom. Can they extend this match? Seiji with those death sonatas. Clear naman ni Kelvin at ni Mengquin na doon sa may itaas. Birds. Dumami na si Birds para alingin ng konti. Ito ang kupunan ng Ang Onyx sakit. 9 lives. May tumanggap ng damage pero buhay pa rin. Here comes Kaloy going inside. Tumama yung pana sa kanya. Pero makakapasok ni Lord. Natunan na ito ni Seiji. Tumama na! Tatapog sa loob. Si Kay makakakuha ng kill pero naka-tower lock na rin. Ang Onyx 9 lives at tutungo tayo sa isa pang laban. Tatabla ang Wildcats kontra sa kaharian ng RRQ Kaito 1